Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Baka po nananawa na po kayo dun sa mga vlogs ko po tungkol po sa mga lumang sasakyan. Kasi nung mga nakaraan, puro tayo electric vehicle, hybrid electric vehicle, mild hybrid, full hybrid, saka battery electric vehicles ang binablog ko po. Itong mga nakaraang araw ay yun namang mga lumang sasakyan. At sabi ko nga po sa inyo, kapag lumang-luma na at talagang sobrang laki na ng gagastusin, pag-isipan nyo munang mabuti kung ipapagawa nyo po yan. Kasi kapag nasimulan na, ang laki na masasayang na pera nyo kung hindi nyo naman itutuloy. At doon po sa mga may lumang sasakyan, kapag nagpagawa po kayo, expect nyo na rin po talagang marami na pwedeng madamay, maraming pwedeng masira. Kaya yung particular na ipinapagawa nyo, nadadagdagan po talaga yun. Kaya dapat alam nyo na rin po ang mga pwedeng mangyari. Ngayon, mga kapatid, ito na. Ipapakita ko po sa inyo itong bagong Jeep. Step by step, ipapakita po namin sa inyo kung paano po namin to ayusin. Na-scan ko na po ito. Papakita ko sa inyo yung na-scan ko dito. Okay? Ang na-scan po natin dito ay meron siyang error na implausible data received from brake system, implausible left front wheel speed sensor signal received. So itong U1409, yung speed sensor doon sa left side, kapag nagkakaproblema, nadadamay din yung 4x4 niya, saka yung stability control nitong sasakyan. Kaya po doon sa kanyang gauge, sa panel gauge niya, ang dami pong lumalabas na mga errors. Yan po yung mga na-scan po natin dito po sa Jeep Rubicon po na ito, sa PCM 2, sa ABS 2, sa RFH 3, sa PTS, saka sa DTCM, ito'y 2, saka 1. Click po natin yan. Yan nga po yung error na nakita natin, itong implausible data received from brake system control module 1, implausible left front wheel speed sensor received. Ito yung nagkokos talaga ng problema na yun. Dito sa mga ganitong pagkakataon, para mas lalo nating maintindihan, kailangan natin natawagan or gamitin yung ating kaibigan. So, nandito na po, sumagot na po yung aking kaibigan. Sige nga, Al, buksan mo nga yung hood. Ang sabi po nung kaibigan natin, si AI, AU1409, code on a Jeep indicates an implausible left front wheel speed sensor signal received from the powertrain control module. It typically means the ABS system is receiving incorrect or no data from the front driver side wheel speed sensor, causing ABS traction control and four-wheel drive lights or even limp mode. So pwede rin pala itong magkaroon ng issue na hindi talaga siya makakatakbo ng mabilis. Limp mode. So yung mga common causes po, doon sa issue po na-read natin doon sa ating scanner, failed left front wheel speed sensor. Kaya Al, dapat matanggal mo tong gulong para makita talaga natin yung speed sensor nito. Sabi po doon, the most common cause is the sensor itself. So, yun talaga doon nagiging problema nung U1409 ay yung mismong speed sensor. Kung wala kang makikita na damage o walang naputol, walang nabakbak, walang ginat-ngat ng daga, ay pwedeng yung mismong speed sensor ang may problema. Magpapalit tayo nun. So sabi dito, replace the sensor or on the driver side front wheel. Ito yun. Kasi pag sa passenger side, iba yung code eh. So dito sa 1409, U1409, talagang yun sa driver side. Damage wiring harness, inspect for broken or chopped wires leading to the sensor. Often caused by rubbing on the suspension or U-joints. Makikita naman yan mamaya pagka tinanggal mo yung gulong, kung yung wire na yon ay sumasayad doon sa U-joints or doon sa suspension. Pakialaman na to, naka-tape na to Sabi nung may-ari, natagtag lang daw siya. Natagtag lang daw? Oo. Di na, napakialaman na. Ayan tignan mo putol na Diba? Kaya ito, mga kapatid, kung hindi ito talaga mapapalitan, magpapaulit-ulit lang yung problema. Itatry ko kung kaya kong hinangan. Kung mapagdudugtong natin, itatry natin yun. Kasi hindi pwedeng tinipan mo lang to tulad ng sinabi mo, pag natagtag, talagang ito, natatagtag talaga to, matinding pagkatagtag nito. Lahat ng vibration, lahat ng shocks nandito. So ito talaga yung naging problema. Tanggalin muna yung balot. Baka pwedeng dito na tayo gumawa. Kasi ang daming kakalasin, kaloob-looban pa, Baklas ang hub niya. Oo, baklas yung hub. Kinakalawag na rin dito. Dito na lang muna tayo mag-work. Tanggalin mo muna yung tape na yan. Ayun, nahila ka natin. Kaya.
Mga kapatid, dapat gagamit tayo nito, ito mga ganitong klase ng insulator. Tapos hindi pa hininang. Pag may insulator kasi, nagbibigay tibay din po ito doon sa dugtungan. Ayan, saka talaga makakaasa ka na hindi sila magdidikit. Napaka-importante po kasi na hindi sila magdikit. Bago natin hinangan, lagyan na natin siya ng soldering paste. Kailangan hinangan ko muna ng tingga ito para talagang maganda yung kapit. Insulation. Kailangan natin ng magandang lighter, Al. Meron na. Tak mo konti. Yan. Ikot. Nilagyan ko ng wire para mas maging matibay siya. Hindi natin alam kung mag-o-okay na po ito. I-check ulit natin, i-scan natin. Pero Al, kalawang to eh. Tirahin mo na rin to. Tirahin mo ng ng degreaser o kung ano man panlinis mo. Kalawang na to eh. Kaya yung mags niya may kalawang na rin dun eh. Baka mamaya mahirapan pa magtanggal niya pagka tirahin mo na yan. Pero tingnan muna natin, scan muna natin, nakakabit ba battery? Ngayon, nakailaw pa yung ABS, yung check engine, saka yung TPMS. I-try muna natin na i-scan. Tignan natin kung madi-delete. Kasi pag hindi talaga nadi-delete, damage na yung sensor. Pag hindi nadi-delete. So, dito, naiwan pa yung implausible data received from brake system control module 1, U0418, saka U1409. Downloading ulit, please wait. Sa ABS yon. Okay, tapos na. Punta natin si PCM. Enter natin. Read fault code. DTC information. So, ayan pa rin yung lumabas. Meron dito active, tapos ito yung stored. Tignan na ngayon natin kung kaya na niyang burahin. Yes. Sana mabura ka. Sana mabura ka. May region pa. Other. Okay. Sawi tayo. Ayaw mabura. I-start mo nga muna. Yun na. Wala na. Ulit. ABS na lang Check engine, wala na. Nabawasan na Yun na lang ABS na lang. Unauthorized error code 401. Okay, may issue po tayo mga kapatid. Hindi natin ma-delete yung error code doon sa ABS sensor. Ngayon, ang gawin mo na tanggalin mo muna sa battery yung usual na ginagawa natin, no? Tanggalin mo na ngayon habang nililinis mo 'yan. Tapos ang gagawin mo rin, pag ikinabit mo, itakbo muna. Kailangan maitakbo muna siya. O kailangan mag-read muna yung sensor natin. Pag hindi pa rin talaga nawala, bubuksan natin talaga yan. Wala tayong choice. Ha? So tanggalin mo ngayon sa battery habang nililinis mo para ma-reset lang. Okay, sige, linisin mo muna. Try natin yung technique na tinatanggal sa baterya muna. Baka ma-reset yung ating ECU. So ngayon, ipinakabit ko na yung baterya after 20 minutes. Tignan natin kung mawawala. Tapos isa pa, meron pa rin. Okay, andun pa rin siya, pati yung traction control. So yung mga ganito kailangan kasi ipaandarin natin ipalalabas ko muna to, papaandarin muna natin. Tapos pagbalik, saka natin i-scan ulit at i-try natin na i-delete kung hindi talaga mawawala. So ngayon, start ko muna. Kapatid, ako na magro-road test nito para malaman natin kung kapag ka ini-under na ay mawawala na yung ilaw ng ABS, no? Saka yung traction control. Kadalasan kasi kapag ka nagkakaroon ng issue yung mga 4x4, halimbawa ginamit nyo sa mga trail o kaya hindi maganda yung kalsada, dumulas yung isang gulong, yung traction control talagang umiilaw yan sa panel gauge. At kadalasan pati yung ABS ay umiilaw din.
Pero dahil nga sa ito, putol yung kanyang wire doon sa ABS sensor, doon sa wheel speed sensor. So na ano yun, na store doon sa ECU yung error na yon. Hindi ngayon matanggal doon sa ating scanner dahil nga meron siyang hinihingi na passcode. So ang ginagawa din talaga diyan ay papaandarin mo muna. Kasi kusa namang magre-relearn yung ating computer. Kaya ngayon, papaandarin muna natin, tignan natin kung magre-relearn yung ating ECU. Kaya pag-test natin ngayon, titignan natin kung mawawala yung pag-ilaw ng ABS saka ng traction control. Okay, drive na natin. Ito konting andar lang to mga kapatid. Hindi naman kailangan na lumayo tayo. Kasi ang pinaka-importante lang naman talaga dito, mag-relearn yung system, yung computer natin. Okay. O yun, wala na. Wala na. Tingnan mo. Oh. Ang meron na lang ay yung TPMS, no? Yung tire pressure monitoring system kasi hindi sila pare-parehas ng pressure. Yung nakaputi, tingnan nyo, 35, tapos yung tatlo 34. So yung 34 ang ihahabol natin doon sa 35. Kaya ito dadalhin lamang ito sa sa vulcanizing shop sa maglalagay ng hangin. Kailangan magpantay-pantay yung pressure ng mga gulong para mawala yung pag-ilaw nitong TPMS. Ayun, pakita mo ulit yung TPMS. Ito yun, no? Yun yung ilaw naman ng TPMS. So ngayon, wala na po yung pag-ilaw ng ABS dito at yung dito naman yung kanina yung traction control. Wala na. Okay na to, no? Liliko na ako, babalik na ako sa shop. Hindi na kailangang mag-test drive pa ng malayo. Kasi alam nyo kung bakit? Ang mahal-mahal ng gasolina. Ang laki po ng makina nito. No, gasolina po itong Jeep Wrangler po na ito. So magmamani obra na lang ako. Magtipid po tayo sa gasolina, mga kapatid. So ganun po. Sa mga ganitong klase ng error, ng mga sira, na ipinakita ko po sa inyo, yung iba nagte-take advantage dito, sumisingil ng malaki. Nakita nyo naman po, talagang mano-mano naman natin ginawa ito. Ako na mismo yung naghinang, pero hindi ako nagtanggal ng gulong. Si Al, saka si Aldric. Ito si Aldric yung aking cameraman. No? Kasi mahina na yung balakang natin sa pagtatanggal ng gulong. So ayun po mga kapatid, okay na. Naayos na natin. Sara ko lang yung bintana. Yun. Ayan. Wala nang nakailaw na ABS. Wala nang nakailaw na traction control. Nakatipid na ng malaki si Doktor. Doktor po may-ari nito At siyempre, nakita pa sa vlog itong kanyang sasakyan. Ito yung isa sa pinaka pangarap ko na sasakyan, ito pong Jeep Wrangler na ito. Sana magkaroon pa po tayo ng ganitong sasakyan sa darating na panahon. Ayan. Kaya lang, mahal ng gasolina Ito na, balik na po tayo sa shop. Ayan. Enter na po tayo. Palinis ko lang kung merong nadumihan dito na hawak ng kamay. Kasi po mga kapatid, puting-puti po kasi ito. Alam nyo naman, ang kamay ng ating mga mekaniko, may grasa yan. So ipapacheck ko lang kung may mga hawak ng kamay dito at baka maselan si Doc. No? Doon sa harapan, ayun mga kapatid, tapos na yung Fortuner. Kahapon, nakita nyo, nakababa ang makina niyan. Ngayon, nakasampa na po, umaandar na po yan, nailipat na nga po ng parking. Ito po yung Fortuner na natabunan po, nabagsakan ng puno ng mangga. Okay. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Ngayon po ay naipakita ko po sa inyo yung isang problema ng isang mamahaling sasakyan na naputo lamang yung kanyang mga wires. Kaso pinagawa sa iba, hindi tama yung pagkakagawa, kaya nagpaulit-ulit lamang po yung problema. So konting kuskus, konting hinang, ayos. Mga kapatid, sana po manood pa rin po kayo ng mga vlogs ko. Kahit na mga lumang sasakyan ng ating mga fini-feature, may mga sumisingit po dyan na mga diskarte, mga techniques at mga tips na pwede nyo rin pong i-apply sa mga bagong sasakyan. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat.